Kita nyo ba ang mga biik na yon? Mga kaibigan, mga farmers, ito pong aking munting kaalaman na ibabahagi sa inyo. Ito po ang tungkol sa pagbibiik. Tawagin na nating piglet business. Napakaganda po ito kasi hindi po ito kasing gastos doon sa pag-aalaga ng baboy na palakihin o patabain para ibenta. Ang pagbibiik po ay mas profitable o mas may kita. Gaya po nitong aking papakita sa inyo ngayon o sa kabuuan ng video ito. Ay makikita nyo yung aking mga biik, kung gaano kaganda, kung gaano kasisigla, kalulusog. Kaya po, ibabahagi ko dito sa inyo, ipapaliwanag ko kung ano ba ang ginawa ko, ba't nagkaganon, ba't umabot sa pagkaganda-gandang mga biik, pagkalusog-lusog ng mga biik, kaya po madali natin naibenta. Ngayon po ay Mayo 2026, dito po sa Bicol, ang isang biik po ay 5,000. Ngayon po ang naibenta ko sa isang anakan lang ng aking inahing baboy ay 14 heads, 14 times 5,000, which is 70,000. Isipin nyo po yun. Sa pong anakan lang yun, 70,000 ka na. Depende po yun sa kung ilan ang ibibigay sa atin ng Panginoon na iaanak ng ating inahing baboy. Ngayon po, paano po ba ito nangyayari? Una po, para po makapag-produce tayo ng magandang biik, ay unang aalagaan natin dyan, siyempre, ang inahin. Para naman po makapag-produce tayo ng magandang inahin, sa biik pa lang, paghanap natin ng biik para gawing inahin, ito isang idea lamang o dagdag kaalaman sa inyo. Dapat po yung didi ng biik, tingnan nyo po, dapat hindi bumaba yan sa 14, 7 kabilaan, 14. Ang aking biik ang aking inahin nga ay 16. 8 sa kabila, 8 sa kabila din. Tapatan yung 16. Hanggat maaari po, hindi bumaba sa 14 na didi para po mas maraming ma-produce, mas maraming mag-anak ang inahin natin. Alagaan po natin yan siyempre ng maayos hanggang sa sila ay maging inahin, mag-produce ng magandang biik. Ngayon po, ang isi-share ko, madaling ko na po para hindi humaba ang ating video. Ang isi-share ko po ay doon na sa biik kung paano siya inaalaga ng maayos. Una po, pagkapanganak niyan, within 24 hours, kailangan mapadidi natin yan sa inahin. Para po makadidi sila ng gatas doon. Colostrum po ang tawag doon. Yan po ay antibody yon. Pangontra nila sa mga masasamang organisms na papasok sa katawan nila. Otherwise, full of nutrients po yon. Punong-puno po yon ng mga vitamina at mineral. Then, i-injectionan po natin din yan ng iron after 3 days. 3 to 5 days dapat ma-injectionan na po natin yan ng iron, yung anti-anemia para hindi po siya mabansot. Yan. After that, bilang ulit tayo ng 5 araw, second shot po natin. Second dose ng iron. Yan. Para po hindi nga po siya mabansot. Yan po, ganyan lang po kadali. Then, alagaan na po natin yan ng maayos. Yung kanilang kulungan o yung big po ito itong napaliwanag ko. Kanilang ginagalaan ay dapat po tuyo. Hindi po dapat nababasa yan. Kasi pag nabasa yan, napakasilan pa po ng balat ng mga biik. Pwede po magkarasis yan o pwede po silang kapitan ng mga bakterya. Magkakasakit po yan, sayang. Ganun lang po dali. Sa pagpapatuloy po ng video ito, papakita ko na sa inyo yung mga biik ko. Okay? Ito mga kapatid, 10 days na siya. 10 days na ating mga biik. Yan po ay kumpleto na sa anti-anemia. Napa-injection na po natin yan ng 2 beses. Yung 3rd day nila, yung 3 days old nila din, nung kanilang 8 days old, anti-anemia. Yan, 30 days na po. Yan po, lalakas na po nilang kumain. Ang lulusog po nila, kaya actually, almost sold out na yan. Ang dami na pong tumingin yan. At hinihintay na lang nilang ma-dispose. 45 days po kasi o 45 na araw ay i-dispose na po natin yan o kukunin na yan ng mga bibili. Gaya po ng nasabi ko, dito po sa amin sa Bicol ay 5,000 ang isang biik, kaya po ay 14 yan, kaya naka 70,000 po tayo ng isang anakan lang ng ating inahin. Napakagandang inahin po, kaya
Nakapag-provide po siya o nakapag-produce ng magandang biik dahil na rin po naalagaan natin ng maayos yung inahin. Yan, kumpleto po yun sa sustansyang feeds. Kailangan po ng inahin niya para po mas maganda din po ang kanilang biik. Ayan po, ito po, nagtira kami ng 3 para din po sa amin, patabain at palakihin para po sa darating na piyesta dito sa amin. Ngayon po ay Mayo, sa September po ay piyesta sa amin, kaya po nagtira kami ng 3 para po palakihin, then katayin, ibinta yung iba, then yung isa ay para sa aming mga bisita. Ayan po. Kaya po napaka-profitable ang pagbibig. Ayan po. Nanumbalik na po ang katawan ng inahin. Mapapansin nyo po ang didi niya. Sabi ko nga, dapat hindi bumaba sa 7 pares. Yan po ay 8 pares yung kabilaan. Kaya 16 po ang didi niya. Kaya po siguro madami siyang pinuproduce na biik. Hanggang dito na lamang po at masaganang paghahayupan sa ating lahat.